Kamusta? Welcome sa Recap PH, kung saan nagre-recap tayo ng mga paborito nating manhwa, manhwa, at manga. Samahan niyo akong magbalik tanaw sa mga astig na pangyayari sa mundo ng comics, at tumuklas ng mga bago nating magiging paborito. Huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang una at updated sa mga bagong video. Simulan na natin. Magsisimula ang ating kwento sa isang nakakalungkot na pangyayari. Mukha ng isang matandang wala ng buhay ang tahimik na pinagmamasdan ng isang binata. Kalunos-lunos na pagkamatay ang sinapit ng matanda sa kamay ng di pa kilalang salarin. Hating katawan ng nag-iisang niyang kapamilya ang nasa harap ng binata pero walang kahit isang patak ng luha ang lumabas sa kanyang mga mata. Hindi rin siya nakaramdam ng kahit kaunting kalungkutan sa sinapit nito. Hindi tuloy niya maiwasang itanong sa sarili kung bakit siya ganito. Habang pinagmamasdan ng wala ng buhay na katawan ng kanyang lolo, ay muling sinariwan ng binata ang nakaraan. Sa kanyang alaala, ay masayang ibinalita ng binata na nakita niya ang pinapahanap na halamang gamot ng matanda sa lugar na itinuro nito. Ibinahagi rin ng binata na may nakita siyang mga maliliit na sorrow habang hinahanap ang halaman, pero wala ang ina ng mga ito. Tinanong naman ng matanda kung pinatay ba ng binata ang maliliit na sorrow. Sumagot naman ang binata na hindi niya pinatay ang mga sorrow, dahil malulungkot ang ina ng mga ito na makitang patay na ang mga anak niya, sakaling balikan niya sila. Kontento naman sa sagot ng binata ang matanda at masayang sinabi na ayusin na nila ang mga halaman at maghanda na para sa kanilang hapunan. Zeng, maipapangako mo ba sa akin ang isang bagay? Tanong ng matanda sa kanyang apo. At ano naman iyon? Sagot naman ng binata. Ipangako mo sa akin na hindi mo ipapakita sa iba ang natatago mong katauhan. Pakiusap ng matanda na bakas sa mukha ang pag-aalala. Pero para bang isang ilusyon lang ang alaala ni Zeng sa sinabi ng kanyang lolo, dahil ilalabas na nito ang kanyang lihim na itinatago. Nanlilisik na mga mata at malademonyong ngiti ang sumunod na ipinakita ng kanyang mukha, kasabay ng mabilis na pagkuha sa isang karit. Patawad, lolo. Hindi ko yata kayang tuparin ang pangakong binitawan ko sa iyo. Sabi niya sa kanyang sarili habang hawak ang sandata at pasugod na tumatakbo kung saan. Ilang araw ang nagdaan, isang umaandar na kulungang puno ng mga preso ang dumadaan sa isang bayan. Iba't ibang klase ng mga kriminal ang nasa loob nito, at ang iba'y may mga dugo pa sa kanilang mga damit. Iba't ibang klaseng emosyon at palitan ng mga komento ang maririnig, habang patuloy na dumadaan ang maliliit na kulungan sa bayan. May ilan pang nagsabi na sana mamatay na ang lahat ng mga kriminal na ito. Sa kabilang banda, isang lalaki ang nakatingin sa mga preso mula sa ikalawang palapag ng isang restaurant. Nakatitig ang lalaki sa isang kulungan na nag-iisang binata lang ang laman. Ito'y walang iba kundi ang ating bida na si Zeng. Napakabata pa ng kriminal na yan. Mukhang kaedad lang ng aking young master. Sabi ng lalaki sa kanyang sarili. Hindi mo dapat maliitin ang kayang gawin ng isang tao, dahil mukha siyang bata. Malamang siya ang pinakamasahol sa lahat ng mga yan. Sabat ng isa pang lalaki habang dahan-dahan na umupo sa kanyang harapan. Sumagot ulit ang naunang lalaki na baka nga tama ang kausap niya, siguradong may dahilan kung bakit nag-iisa lang ang binata sa kulungan. Nagpatuloy ang lalaki sa pagkwento na sobrang daming tao ang pinatay ng binatang kriminal gamit lang ang isang karit. Slaughtering side ghost ang tawag sa kanya. Mariing sabi ng lalaki, sabay tanong kung ano ang ginagawa ng bayani ng mundo ng martial arts sa bayan nila. Gusto kong maghanap ka ng isang batang lalaki, na walang mag-aalala kahit mamatay siya. Sagot ng martial artist sa kanya. Sandaling naputol ang kanilang pag-uusap nang may marinig silang isang malakas na sigaw na nagmula sa mga kriminal na dumadaan. Sapol sa ulo ang ating bida matapos batuhin ng isang lalaki na halatang kapamilya ng isa sa kanyang mga biktima. Pasigaw, nitong sinabi na mapaparusahan siya ng sobra sa kanyang ginawang massacre. Tahimik naman na pinakinggan ni Zeng ang mga salita ng bumato sa kanya, at wala ring kahit anong reaksyon ang makikita sa kanyang mukha. Patuloy na nakatingin ang dalawang lalaki mula sa itaas pero bahagyang nagulat ang martial artist nang makita ang itsura ng binatang nakakulong. Bagamat duguan ang kanyang mukha ay kita pa rin ang maamo, at gwapo nitong itsura habang nakaposas at nakakadena.
Ilang sandali pa ay mabilis na tumayo ang martial artist sa kanyang upuan at ipinakiusap sa kasama na kalimutan na ang kanyang hiling. Dali-daling bumaba sa hagdan ang martial artist na nagngangalang Escort Gam, habang tinatawag ng kausap niya kanina. Nilapitan ni Escort Gam ang kulungan ni Zeng upang makita niya ito ng harapan. Mukhang nakita ko na ang perpektong taong gagawa ng aming mga balak. Sabi ni Escort Gam sa kanyang sarili habang unti-unting umaandar papalayo ang kulungan ni Zeng. Makalipas ang ilang oras, sa isang piitan sa bayan ng Zhongliang, dinala ang mga kriminal kanina. Mag-isa ulit si Zeng sa isang selda habang bantay sarado ng dalawang gwardya na may tag-isang sandata. Tahimik na nakatingin sa kawalan ng ating bida habang nakagapos pa rin sa isang posos na gawa sa kahoy. Masyado siguro akong nagmadali, kung di dahil sa bastardong yun. Sabi ni Zeng sa kanyang sarili kasabay ng pagbalik tanaw niya sa mga nangyari bago siya mahuli. Isang nakangiting martial artist ang lumabas sa kanyang alaala na nakasakhal sa kanyang leeg habang siya ay nakalutang. Mahigpit na nakahawak sa kanyang leeg ang martial artist, at di makapaniwalang isang binatang walang alam sa martial arts ang nanggugulo sa kanila. Nahanap ko na ang tunay na salarin sa pagkamatay ni Lolo, pero naiiba siya sa lahat. Mabilis niya akong nahuli bago pa man ako makakilos. Sabi ni Zeng sa kanyang sarili habang patuloy na nagpupumiglas. Kahit siguro makawala ako dito at labanan ko siya ulit ay pareho pa rin ang magiging resulta. Dagdag pa ni Zeng na walang kahit anumang ideya kung paano mababaliktad ang sitwasyon. Muling nagbalik sa kasalukuyan ng eksena at isang katagaang nasa isip ni Zeng. Batang walang alam sa martial arts. Hindi niya tuloy maiwasang isipin na baka may pag-asa siyang matalo ang martial artist kung marunong din siya nito. Pero sa kasalukuyan niyang sitwasyon, ay malabo siyang magkaroon ng pagkakataon na matuto ng martial arts. Maya-maya pa ay isang kulay puting usok ang dahan-daang pumasok sa kanyang selda. Bakit may usok? May sunog ba? Tanong niya sa kanyang sarili habang nakatingin sa direksyon ng dalawang gwardya sa labas ng kanyang selda. Pamilyar kay Zeng ang amoy ng usok, dahil buong buhay niya ay amoy ng mga halamang gamot at lason ang kanyang nalalanghap. Isa-isa niyang sinabi sa kanyang sarili ang mga sangkap na ginamit sa paggawa ng usok, habang pinapanood ang dalawang gwardya na bumagsak at makatulog. Alam niyang pampatulog na usok ang biglang pumasok sa kanyang selda, at ilang sandali pa ay napapikit na rin si Zeng dahil dito. Ilang saglit lang ay bumukas ang pintuan ng selda ni Zeng. Isang tao ang pumasok at sandaling tinignan ng binata, para siguruhing nakatulog na nga ito. Mabilis nitong inalis ang kaden ang nakatali kay Zeng, pero habang sinusubukan ng lalaking nakatakip ang mukha na alisin na rin siya sa pagkakagapos ay bigla siyang napatingin sa binata. Hindi pala nakatulog si Zeng at nagpapanggap lang na walang malay. Nagulat ang lalaki na nakatitig sa kanyang ginagawa ang binata. Gising pala ang batang ito. Sabi ng lalaki kasabay ng pagtama ng tuhod ni Zeng sa kanyang katawan. Mabilis na ginamit ni Zeng ang pagkakataong iyon para tumakas at agad na tumakbo papalabas sa kanyang selda. Hindi ko alam ang nangyayari pero ito na ang pagkakataon para makatakas ako. Sabi ni Zeng sa sarili habang nasa likod niya pa rin ang lalaki. Maswerte pa rin ako dahil mahinang klase ng pampatulog ang ginamit nila. Dagdag pa ng binata habang patuloy sa pagtakas, pero ilang sandali lang ay nakaramdam siya ng kakaiba sa kanyang katawan. Ilang tama ng pag-atake ang kanyang naramdaman mula sa kanyang likuran. Paralisado ka na dahil sa ginawa ko. Simula ngayon ay hindi ka na makakagalaw. Sabi ng boses na narinig ni Zeng. Nagtataka naman ang ating bida kung paano nakarating agad sa kanyang likuran ang lalaki ng ganun kabilis. Isa rin ba siyang martial artist? Tanong ni Zeng sa kanyang sarili kasabay ng pagbalibag ng lalaki sa kanya patungo sa kanyang pinanggalingan. Sigurado na si Zeng na isang ang martial artist ang lalaki, pero iba ito sa tao na dumakip sa kanya. Pareho lang sila ng suot at halos pareho ng pangangatawan, pero may peklat sa kaliwang mata ang martial artist na una niyang nakalaban. Escort Gam, siya na ba ang binatang tinutukoy mo? Tanong ng isa pang lalaki mula sa likuran na kakapasok lang sa kulungan. Young Master, hindi ba ang sabi ko sa'yo ay hintayin mo na lang ako sa labas dahil mapanganib dito? Tanong ni Escort Gam sa kanyang amo. Ngayon lang ako makakapasok sa isang kulungan at gusto kong malaman kung anong mayroon dito. Mabilis na sagot naman ng mayamang binata.
Inutusan ng binata si Escort Gam na itayo si Zeng para makita at makausap niya ito ng mas maayos. Agad namang sumunod si Escort Gam, hinawakan niya sa buhok si Zeng at bahagyang inayos ang posisyon nito para makaupo. Totoo nga, magkamukha nga tayo. Sabi ng mayamang binata habang inaalis ang nakatakip sa kanyang mukha. Para bang tinadhanang magkita ang dalawa sa sitwasyong ito, at hindi maiwasan ng mayamang binata na maaliw sa kanyang nakikita. Nabigla ka rin ba? Tanong ng binata kay Zeng habang nakatulalang nakatingin paitaas ang ating bida, dahil para siyang nanalamin sa kanyang nakikita. Nagpatuloy ang mayamang binata sa pagsasalita at nabanggit nga niya na bibitayin na raw si Zeng sa susunod na 2 araw. Tama ang mga sinabi mo. Marahang sagot ni Zeng sa binatang kahawig niya. Muling nagsalita ang mayamang binata at sinabing miserable ang buhay ni Zeng. Pareho sila ng mukha pero ang isa ay young master, habang ang isa naman ay isang bilanggo na malapit ng mamatay. Tahimik na pinakinggan ni Zeng ang mga sinabi ng binata at maya-maya pa ay inalok siya nito ng isang pagkakataon na ngayon niya lang maririnig. Tinanong niya si Zeng kung payag ba siyang maging double ng binatang nagngangalang Mok Byung-hun, at maging ikatlong young master ng sekta na Wooden Sword. Bagamat hindi lubusang naintindihan ni Zeng ang inalok sa kanya, alam niyang isa itong pambihirang pagkakataon. Wala namang mahirap sa gagawin mo. Mabubuhay ka lang bilang isang mayaman, at makakaranas ng karangyaang hindi mo pa natitikman. Nakangiting panghihikayat ni Gyung-hun. Bukod pa dyan, pagkatapos mong makumplito ang ipapagawa ko sa'yo, ay babayaran ka namin ng malaking halaga at magiging malaya ka na. Dagdag pa ni Gyung-hun. Matapos ang sinabi ng kanyang young master ay iniunat ni Escort Gam ang kanyang kanang kamay, at sinabi kay Zeng na kainin niya ang bilog na bagay kung interesado siya sa alok nila. Tinanong ni Zeng kung lason ba ang pinapakain ni Escort Gam sa kanya, at sinagot naman siya nito na wala silang tiwala sa salita ng isang malapit ng mabitay. Ibibigay namin sa iyo ang gamot sa lasong ito pag nakumpleto mo na ang aming ipagagawa. Ano ang desisyon mo? Tanong ni Escort Gam kay Zeng. Lolo, nakuha ko na ang pangalawang pagkakataon ko. Sabi ni Zeng sa kanyang sarili at sandaling tinignan ang nakaunat na kamay ni Escort Gam. Ilang saglit pa ay ibinuko na ni Zeng ang kanyang bibig at kinain ang lason. Nakangiting nakatitig si Gyung-hun kay Zeng habang nilulunok nito ang lasong bigay nila, na magsisilbing seguridad sa kanilang kasunduan. Tama, isa itong pagkakataon na makaganti sa pumatay kay Lolo. Sabi ni Zeng sa kanyang sarili matapos lunukin ng buo ang lason. Gawa na ang kasunduan, at mabilis na tinanong ni Zeng kung ano pa ang dapat niyang malaman sa kanilang ipagagawa. Masayang pinanood ni Gyung-hun ang ginawa ni Zeng at mabilis na iniutos na pawalan ito sa pagkakagapos at pagkaparalisado. Makailang beses na tinusok ni Escort Gam ang katawan ni Zeng para muli na itong makagalaw. Inalis na rin ang kahoy na panggapos sa mga kamay ni Zeng, at tuluyan nang nakalaya ang ating bida. Mabilis siyang tumayo at sandaling sinuri ang kanyang kalagayan. Siguradong masakit ang mga kamay at braso nito dahil sa matagal na pagkakagapos. Nagkusang mauna si Escort Gam sa paglalakad, at sinabing sumunod si Gyung-hun at Zeng sa likuran niya. Sang-ayon naman si Gyung-hun dito at inutos kay Zeng na lumakad sa harap niya. Sandaling sinuri ni Escort Gam ang labas ng piitan, at nang makasiguro na walang tao sa paligid, lumingon siyang muli sa direksyon ng dalawang binata para makasigurong nasa likod niya ang mga ito. Ang sumunod na pangyayari ay lubha niyang ikinagulat, hindi sumagi sa kanyang isip na magagawa ito ni Zeng sa mabilis na sandali. Habang hindi siya nakatingin sa dalawa ay ginamit ni Zeng ang pagkakataon para patayin si Gyung-hun. Nakangiting nakatitig si Zeng kay Escort Gam, habang hawak nito ang ulo ni Gyung-hun na nakaharap na sa kabilang direksyon. Nanlaki ang mga mata ng Escort at hindi agad nakapag-react sa sobrang pagkabigla nito sa kanyang nasaksihan. Ilang saglit pa ay bumagsak na ang walang buhay na katawan ni Gyung-hun sa sahig. Bakas pa sa mukha nito ang pagtataka, na siyang huling bagay na naramdaman nito matapos pilipitin ni Zeng ang kanyang leeg. Nako, anong gagawin natin Escort Gam? Nakangiting tanong ni Zeng sa Escort na hindi pa rin makapaniwala sa nangyari. Mukhang patay na ang peking ako. Dagdag pa ni Zeng, na masayang-masaya sa ginawa niya. Mabilis na sinugod ni Escort Gam si Zeng at sinakal ng buong lakas. Sira na talaga ang ulo mo,
ang lakas ng loob mong patayin ang young master ng Wooden Sword Sect. Gusto mo na talaga sigurong mamatay ano? Galit na sabi ni Escort Gam. Hindi ba't manganganib din ang buhay ko sa pagpapanggap bilang Gyung-hoon? Ang sumunod na lang basta sa gusto nyo ay katumbas na rin ng pagpapakamatay. Sagot ni Zeng habang mahigpit pa ring nakahawak sa leeg niya ang kamay ng escort. Tinanong ni Escort Gam si Zeng kung hindi ba siya takot na mamatay sa kamay niya, pero sinagot siya ni Zeng na kung may balak talaga ang escort na patayin siya ay kanina niya pa sana ginawa. Halata rin naman daw na wala siyang pakialam sa young master, dagdag pa ni Zeng. Walang ano-ano ibinalibag ni Escort Gam ang ating bida dahil mukhang tama ito sa kanyang mga sinabi. Napakalakas ng naging paghampas ng katawan ni Zeng sa sahig, at kitang ininde niya ito ng husto. Agad rin namang sinakya ni Escort Gam ang likod ni Zeng at habang hawak nito ang kanang kamay ng ating bida, ay mabilis niyang hinugot ang kanyang sandata mula sa kanyang likuran. Nagkakamali ka kung iniisip mong makakaligtas ka pa. Mamamatay ka na dito, at ngayon mismo. Banta ni Escort Gam sa kanya. Kailangan pa ba talagang mamatay ako? Patanong na sagot ni Zeng sa escort. Sumagot si Escort Gam na walang dahilan para hindi siya patayin, lalo na sa ginawa niya sa young master nito. Agad namang pinaalala ni Zeng na pinakain nila siya ng lason. Kusang mamamatay si Zeng dahil kailangan niya ng gamot. Mas madaling mapapasunod ng escort si Zeng kung gusto pa nitong mabuhay. Hindi ba't magandang oportunidad ito? Ang young master ng Wooden Sword ay magiging sunod-sunuran sa mga utos mo. Katwiran ni Zeng habang nakangiti. Gusto mong magtraidor ako sa young master at gawin kang alipin ko, ikaw na pumatay sa kanya. Tanong ni Escort Gam habang hawak ang patalim na handa ng isaksak kay Zeng anumang segundo. Tila sigurado naman ang ating bida na hindi itutuloy ni Escort Gam ang kanyang banta, dahil tama naman ang sinabi nito. Maya-maya pa ay itinuloy na ng escort ang gagawin niya, at inundaya ng saksak si Zeng, pero hindi sa kahit anong parte ng katawan niya ito tumama. Naisip din ng escort na mas malaki ang magiging pakinabang nila kay Zeng lalo na't patay na si Gyung-hoon. Tahimik na tinignan ni Zeng ang patalim ng escort na isinaksak sa harap ng mukha niya. Simula ngayon ikaw na si Mok Gyung-hoon. Pagpapasya ni Escort Gam habang ibinabalik ang kanyang sandata sa kanyang likuran. Tagumpay ang ating bida. Nakaligtas siya sa tiyak na kapahamakan, at kitang-kita sa laki ng kanyang ngiti na ang lahat ay umayon sa kanyang plano. Panandalian mo na tayong magbalik tanaw sa mga pangyayari, bago maaresto ang ating bidang si Zeng. Isang gabi, sa loob ng isang maliit na gusali sa bayan, ay may maririnig na mga sigaw. Sigaw ng paghingi ng saklolo, at sigaw ng pagtakas sa kung anumang panganib. Ang ating bida, hawak ang isang karit ay hinahabol ang mga tumatakbong tao palayo sa kanya. Ang saya nito, sabi ni Zeng sa kanyang sarili habang walang habas na winuwas-iwas ang hawak na karit, at may dala pang pugot na ulo sa kanyang kaliwang kamay. Pinatay niyang lahat ang mga taong sa tingin niya ay may kinalaman sa pagkamatay ng kanyang lolo. Masaya niyang pinaghahampas ang 12 ng tao, at ang tanging emosyon na kanyang naramdaman habang ginagawa ito ay saya. Naalala niya tuloy ulit ang bilin ng kanyang lolo na huwag ilalabas ang kanyang natatagong pagkatao. Pagkatapos mapatay ang mga tao sa paligid, ay tinanong niya ang sarili kung ano kayang klaseng itsura ang pinapakita niya ngayon. Ang tinutukoy ng lolo niya na tinatagong pagkatao kaya, ay ang pagiging masama. Ganito ang tumatakbo sa isip ni Zeng habang patuloy sa paghahanap sa mga buhay pang tumakas. Hindi ko alam. Papatay na lang muna siguro ako. Pagpapasya ni Zeng habang nakangiting inundayan ang susunod na biktima. Pero bago niya ito tuluyang mapatay, ay sinipa ng malakas ang ating bida sa kaliwang bahagi ng kanyang katawan. Tumilapon si Zeng hanggang sa dulo ng pasilyo sa lakas ng pagkakasipa sa kanya ng isang martial artist na lalaki. Halatang nasaktan si Zeng sa atake ng lalaki pero nakabangon naman ito kaagad. Bahagyang nasepresa naman ang martial artist, dahil sigurado siyang malakas ang ginawa niyang pagsipa. Buhay ka pa rin. Kahanga-hanga, sabi ng martial artist sabay hugot sa kanyang espada. Ang lalaking ito ay masyadong delikado, sabi ni Zeng sa kanyang sarili, habang dahan-daang tumayo at nakahawak pa rin sa kanyang tagiliran. Sa aura pa lang ng lalaki, ay alam na ni Zeng na hindi siya ordinaryo. Ibang-iba sa mga sibilyang napatay niya kanina.
Hindi ka naman marunong ng martial arts, nakapagtatakang nakaligtas ka sa atake ko kanina. Muling sabi ng lalaki matapos mabilis na alisin ang distansya sa pagitan nilang dalawa ni Zeng. Laking gulat naman ni Zeng na nasa harap niya agad ang lalaki, gayong malayo ito sa kanya ilang segundo lang ang nakakaraan. Hindi na nga nakapalagpas si Zeng, at sinakaw siya ng lalaki paitaas. Anong klaseng bilis iyon? Hindi ko man lang nakitang nasa harap ko na siya. Tao ba talaga ang lalaking ito? Tanong ni Zeng sa sarili habang nakalutang. Hindi naman daw inasahan ng lalaki na isang bata lang na walang alam sa martial arts, ang humahanap at nanggugulo sa kanila. Dahil sa sinabi ng lalaki, ay nagkaroon tuloy ng ideya si Zeng na baka siya na ang hinahanap niya na pumatay sa kanyang lolo. Di napigilan ni Zeng na tanungin kung siya nga ang salarin, pero bago pa man niya matapos ang kanyang tanong ay tinusok na ng martial artist ang kanyang katawan. Walang kalaban-laban ang ating bida sa sitwasyong ito, at kahit anumang oras ay posible siyang mamatay. Natiis mo ang atake ko kahit hindi ka marunong ng martial arts. Siguradong magiging sagabal ka sa hinaharap. Kailangan mong mamatay dito at ngayon na mismo. Banta ng martial artist, sabay tusok muli sa katawan ni Zeng. Tila nawalan naman ng lakas ang katawan ng ating bida sa ginawa ng martial artist. Alam niyang hindi na siya makakatakas dito, at inamin sa sarili niyang natalo siya ng walang laban. Sana ay nanahimik ka na lang at namuhay ng payapa. Ikaw mismo ang may kasalanan sa pagkamatay mo, dahil sa pagiging mayabang. Huling sabi ng martial artist bago pa tuluyang mapapikit si Zeng. Wala man lang akong nagawa. Nahanap ko na ang salarin pero ganito lang ang mangyayari, sa ganitong paraan lang ako mamamatay. Sabi ni Zeng sa sarili at nawalan na siya ng malay. Bumalik sa kasalukuyan ang eksena. Si Escort Gam at Zeng ay nakarating na sa tirahan ng Wooden Sword Sect. Sandaling nagpalit ng kasuotan ang dalawa, habang sinasabihan ni Escort Gam si Zeng na kailanman ay hindi niya makikilala ang kahit sino sa sekta. Hindi naman daw yung iba sa orihinal niyang trabaho, kaya wala reklamo si Zeng sa sinabi ng escort. Pero pinaalalahanan pa rin siya ni Escort Gam, na pag nahuli siya ay hindi siya mabibigyan ng gamot sa lason, at kamatayan niya ang susunod na mangyayari. Isa pa, kapag lumabag ka sa kahit anumang utos ko o kahit gumawa ka ng bagay na ikakapahamak ko, ay papatayin kita kaagad. Mariing pagbabanta ng escort kay Zeng. Nakangiting namang sinabi ni Zeng na naiintindihan niya ang mga paalala ng escort. Hindi naman nagustuhan ng escort ang ngiti ni Zeng, pero binigyan pa rin siya nito ng gamot na magpapahina ng epekto ng lason. Kailangan niyang kumain nito kada araw, kundi kakalat ng mas mabilis sa katawan niya ang lason, at mamamatay siya. Ilang oras ang nagdaan, nakaalis na si Escort Gang, at naiwang mag-isa sa kanyang kwarto si Zeng, naisip niyang siya ay maswerte, dahil hindi lamang siya nakaligtas matapos masaksak ng 2 beses sa tiyan at balikat, nabigyan pa siya ng pambihirang pagkakataon, na maging isang mayaman sa kabila ng pagiging isang preso na malapit na sanang mabitay. Ito kaya ang paraan ni Lolo, para sabihin sa akin na huwag munang sumunod sa kanya. Huwag kang mag-alala, hindi ako susunod sa iyo hanggang di pa kita na ipaghihiganti, pangako ni Zeng sa kanyang lolo, at sarili. Sa isip ni Zeng, ay malamang na inakala na ng martial artist na humuli sa kanya na patay na siya, dahil sa katawan ni Gyung-won na nadiskubre sa bilangguan. Buo na ang plano ni Zeng na matuto ng martial arts sa lugar na ito, at ipagpatuloy ang pagpapanggap bilang si Mok Gyung-won, ang ikatlong young master ng Wooden Sword Sect. Higit sa lahat, plano niyang hanapin muli ang pumatay sa kanyang lolo, at gawin din ang kaparehong sinapit nito sa kamay ng martial artist. At dito muna natin panandali ang tatapusin ang ating video. Maraming salamat sa panunood hanggang huli. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mga susunod pang kabanata ng ating serye. Hanggang sa susunod na video.